Sa Deuteronomy chapter 30 verse 15, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan, unang kahirapan o kamatayan. Sabi po diyan, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Hallelujah. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan. Hallelujah. Kaya sa panahon po natin ngayon, napakahalaga po na tama ang ating pinipili. Could you say amen? Sa panahon natin ngayon, kailangan laging tama ang ating desisyon sa buhay. Laging tama ang bawat desisyon natin na ginagawa sa buhay. Dahil sabi diyan, nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Ikaw ang magdi-decide kung anong buhay ang gusto mong maranasan sa taong ito ng 2021 kahit may COVID, kahit may pandemic. Hello? Ikaw ang magdi-decide kung anong buhay ang gusto mong maranasan. Hindi ang kapitbahay mo, hindi ang sitwasyon natin, hindi ang pandemic nito ang magdi-decide sa atin. Could you say amen? Tayo mismo ang magdi-decide kung anong buhay ang gusto nating maranasan. Because God is in control of our life. Could you say amen? God is in control of our situation. Hindi yung sitwasyon na nararanasan natin ang magdi-decide ng buhay natin. Could you say amen? Hindi yung pandemic ang magdi-decide sa buhay na gusto natin mangyari sa atin. Tayo mismo ang magdi-decide according to the Word of God and according to our faith in God. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, ibig sabihin, kahit may pandemic, kahit may crisis, kahit ganito ang sitwasyon ng ating buhay, ikaw pa rin ang magdi-decide. Hallelujah. Kung anong buhay ang gusto mong maranasan. Could you say amen? Hallelujah. Huwag tayong paapekto sa ating nakikita, sa ating kapaligiran. Huwag nating hayaan na maapektuhan ang ating pananampalataya sa sitwasyon na nakikita natin ngayon. Hello! Kasi marami ng mga Kristiyano ngayon ang nadi-discourage. Hello! Marami na ngayon ng mga Kristiyanong ayaw nang umattend sa church, ayaw na magpatuloy. Marami na ngayon Kristiyanong nanghihinang pananampalataya. Bakit? Dahil nakatuon sila sa sitwasyon na nakikita nila. Hello, kaya kailangan maging matalino tayo sa panahon natin ngayon. Maging marunong tayo ngayon sa panahon natin ngayon sa bawat desisyon na gagawin natin. Lord, I choose to believe in God. Hello, Lord, I choose to go to church. Lord, I choose to believe in the Word of God. Lord, I choose to believe in the promises of God. Could you say amen? Huwag tayong mananangan sa nakikita natin, sa sitwasyon natin ngayon. Dahil sa totoo lang po, marami nang naapektuhan na mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Bakit? Dahil nakatuon sila sa sitwasyon na nakikita nila. Kaya binigyan din ng salita ng Lord nang sabi sa Deuteronomy, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sabi sa Deuteronomy Hebrew chapter 12 verse 2. Ano sabi doon? Fix your eyes unto Jesus. Focus your eyes unto Jesus. Hindi sinabing fix your eyes. Hallelujah. Sa sitwasyon na nakikita mo, hindi. Ano sabi diyan? Let us fix our eyes on Jesus. Kay Jesus ka lang tumingin. Hindi sa sitwasyon na nakikita mo. Kung sa amen, kay Jesus ka lang magtiwala. Huwag sa nakikita mong pandemic, huwag sa nakikita mong crisis na ito. Kay Jesus ka lang tumingin, kay Jesus ka lang magtiwala. Dahil lahat na nagtitiwala kay Jesus ay nagtatagumpay sa buhay. Palakpak sa Lord. Hallelujah.
Kaya binigyan din yung Hebreo 12:2, sabi diyan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Hindi sinabing ituon natin paningin sa pandemic. Sinabi bang ganon? Hindi. Hindi ba? Ituon natin ang ating paningin sa sitwasyon na nakita natin. Ngayon bang sinabi? Hindi. Kanino mo rin itutuon ng paningin mo? Kay Jesus lang. Hallelujah! Kaya kailangan kahit ganito ang naranasan natin, kailangan meron kang malalim na desisyon sa buhay. Lord, ang sabi mo, Panginoon, I need to fix my eyes unto Jesus, the author and finisher of my faith. Hello? Lord, ang sabi mo, Panginoon, I need to focus my eyes unto Jesus. Hallelujah! Kanina ang lamig, bakit biglang uminit? Purihin ang Diyos. No? Hallelujah! Whew! Kailangan kay Jesus lang tayo tumingin. Mga magulang, mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, kailangan kay Jesus lang tayo tumingin. Huwag sa kaliwa, huwag sa kanan, huwag sa sitwasyon na naranasan natin. Dahil pag tumingin ka sa kaliwa mo, madidiscourage ka. Pag tumingin ka sa kanan mo, madidisappoint ka. Hello? Pag tumingin ka sa sitwasyon na nakikita mo, mas lalo kang madidiscourage. Mas lalo kang panghinaan ng loob. Hello? Kaya kailangan, sa panahon natin ngayon, kailangan tama palagi ang ating desisyon sa buhay. Panginoon, kahit ganito na may pandemic, Lord, I choose to believe in the Lord Jesus Christ. Hello? Lord, kahit ganito ang sitwasyon na naranasan po namin, I choose to serve the Lord. I choose to believe in God. I choose to believe in the promises of God. I choose to believe in the Word of God because God is with me. Palapakan po natin ang Panginoon. Huwag nating hayaan na i-dominate tayo ng ating nararamdaman. Could you say amen? Don't live according to your emotions, according to your feelings. Ang sabi ni Pablo, I live by faith and not by sight. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Diniklara mismo ni Apostol Pablo nang sabi niya, I live by faith. I live by the word of God. Hallelujah. I live by faith and not by sight. Hello? I live by the word of God. I live by the promises of God and not by sight. Kasi pag tumingin ka sa sitwasyon natin ngayon, you will be discouraged. I tell you, people of God, hallelujah. Kailangan wag tayong mananangan sa nakikita natin ngayon. Wag tayong mananangan sa sitwasyon ng ating nakikita ngayon, kundi manangan lang tayo sa salita ng Diyos at sa pangako ng Diyos sa atin. Because greater is He that is in us than he that is in the world. Hello? Greater is the Lord Jesus Christ that is in you than he that's in the world. Greater is God that is in us than the pandemic. Could you say amen? Kaya sa panahon natin ngayon, marami nang na gumigive up na mga Kristiyano. Kaya kailangan lagi po tayong nagbibitbitan sa panalangin. Hello? Sa panahon natin ngayon, kailangan lagi tayong nagbibitbitan sa panalangin, lagi po tayong nagpapalakasan sa Panginoon. Hindi tayo magtatagumpay sa buhay ngayon kapag wala tayong kaakibat, wala tayong kasama sa pananalangin. Wag nating hayaan na mapag-isa tayo sa panahon natin ngayon. Hello? Dahil kapag napag-isa ka, yun ang pagkakataon ng dyablo para bulungan ka ng bulungan at i-discourage ka na i-discourage. Kailangan sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng mga makakasama sa buhay, makakasama sa pananampalataya who will encourage us. Could you say amen? We need Joshua and Caleb nowadays who will encourage us to believe in God. Amen. We need Joshua and Caleb
nowadays who will encourage us to serve the Lord, who will encourage us to believe in the Word of God. Anong sabi rito? Hallelujah! Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Hindi yung pandemic ang magpapasya sa iyo at sa buhay mo. Hello? Hindi yung crisis ang magpapasya sa iyo sa buhay mo. Ikaw mismo ang magde-decide according to the Word of God. Amin po ba? Dahil sabi sa Joshua, this book of the law do not depart from your mouth. Meditate on it day and night. Hallelujah. Wala tayong ibang kakapitan ngayon, kundi ang salita ng Diyos. Sa totoo lang, mga magulang, mga kapatid, wala po tayong ibang sasandalan ngayon sa panahon natin ngayon. Wala tayong ibang kakapitan, kundi ang salita ng Diyos at ang pangako ng Diyos sa atin. Kailangan meron tayong pinanghawakan palaging pangako ng Diyos. Hallelujah. Dahil hindi ka madi-discourage, hindi ka madi-disappoint, hindi ka give up sa buhay hanggat may pinanghahawakan kang pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen. Hallelujah. At ang sabi rito, kayo ang magpapasya, sabi salita ng Panginoon, kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan. Hallelujah. Kaya kailangan lagi natin dinidikala, Lord, I choose life. I choose prosperity. Naniniwala po ba tayo na kahit pandemic, pwede kang pagpalain ng Diyos? Pwede kang pasaganain ng Diyos? Hello? Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan. Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga anak, kasaganaan. Woo! Hindi kahirapan. Purihin ng Panginoon. Hindi naluluwalhati ang Diyos sa kahirapan. Could you say amen? God is not being glorified in poverty. Kaya maging si John, sinabi niya sa 3 John 2, ano sabi doon? Hallelujah. Beloved, I pray, sabi ni John, Apostle John, that you may prosper. Tingnan natin anak sa, ayan. Beloved, I pray that you may prosper in all things. Sabihin natin, in all things. So prosperity is the will of God in your life. Prosperity is not just only money. Maging ang health mo. Hello, maging ang family mo. Could you say amen? Hindi lang po sa pananalapi ang kasaganaan. Kaya binigyan din ng Lord, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Spiritually, financially, hallelujah, physically, hello, emotionally, ano sabi diyan? Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. Maging ang Lord concerned sa health natin. Palapakan nga po natin ang Panginoon. Maging ang Lord concerned sa health mo, maging ang Lord concerned sa family mo, kasi in all things, ang Diyos pang nagpala, lahat ng area ng buhay mo, lahat ng aspeto ng buhay mo gusto ng Diyos mapagpala. Paano ma-enjoy ang blessings ng Lord? Kung nakaratay ka, hello, kung hindi ka na makalakad, could you say amen? Kahit ikaw ang may-ari ng lahat ng SM sa Pilipinas, di ba? Kung nakaratay ka, how could you enjoy the blessings of God? Kaya binigyan din dyan na, ang sabi dyan, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health. Ibig sabihin, maging ang health natin, gusto ng Lord ma-prosper din. Pasalamat tayo. Dahil kahit ganito ang sitwasyon natin, malusog tayo. Wala ating nararamdaman. Could you say amen? Magsimula ang pandemic hanggang ngayon, iningatan ka ng Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Lord, I choose good health. Lord, I choose divine health. Hallelujah. Yung iba kasi pag may nararamdaman na wala na, nananangan na doon sa nararamdaman. Ano kaya ito? Bakit sumasakit ang likod ko? Ano kaya ito? Bakit sumasakit ang tuhod ko? Alam niyo kung minsan, pag naglalakad ako, biglang may tumutunog sa tuhod ko.
Para may, in Jesus' name, sabi ko, in Christ, I am redeemed from all sickness and disease. I declare that in Christ, I am healed. In Christ, I am blessed. In Christ, I am restored and blessed. Palapakan po natin ang Panginoon. Kung minsan, bigla kang may mararamdaman, hindi ba? Madalas yun. Minsan, bigla may tutulog ko, sa pangalan ni Jesus ka ko. Huwag mong i-entertain. Hallelujah. Dahil pag in-entertain mo yan, papasukan ka ng fear. Pag may naramdaman ka sa katawan mo at in-entertain mo yan, papasukan ka ng fear. Kaya bago pumasok yung fear, magdeklara ka kaagad ng salita ng Diyos sa buhay mo. Lord, ang sabi ng Panginoon, by stripes, I am completely healed. Hallelujah. Lord, you said in your word that in Christ I am redeemed from all the curse, from all sickness and disease. In Christ I am forgiven. In Christ I am blessed. In Christ I am restored. In Christ I am protected and covered by His blood. Hallelujah. Lagi nang tatandaan that right confession is confession of victory. But wrong confession is a confession of defeat. Kaya maging maingat po tayo sa bawat sinasabi natin. Kasi mangyayari. Isa na lang ang nag-aamen. Palipangan po natin ang Lord. Bawat sinasabi natin, mangyayari po. Kaya mag-ingat po tayo sa mga sinasabi natin, sa mga lumalabas sa bibig natin. Hello? Ang sabi rin sa Proverbs 18:21, life and death is in the power of your tongue. Hallelujah. Kaya kailangan maging maingat po tayo sa bawat lumalabas sa bibig natin. Lord, ang sabi mo, Panginoon, by stripes, I am completely healed. Lord, you said in your word that you will restore the health of your people. Thank you, Lord, for my divine health. Thank you, Lord, for my complete healing. Thank you, Lord, for my long life. Thank you, Lord, for my victorious life. In Jesus' name. Kung ano yung sinasabi mo, yun ang mangyayari sa'yo. Maraming Kristiyano ngayon, pakinggan po natin mabuti ito. Christians are being defeated not because of the storms of life, but because of wrong confession. Christians are being defeated not because of pandemic, not because of crisis, but because of wrong confession. Because of wrong choices. Dahil ang tayo ito na minsan na sa maganto, napakalaga na maunawaan po natin na sa panahon natin ngayon, lagi nating pinipili yung tama, the best choice. Sabihin mo sa kalawat ka na mo, the best choice, yun na minsan ng Lord sa maganto. Amen? Kaya ang sabi ng Lord, choose life. Hello? Choose prosperity. Kahit may pandemic, Lord, I choose prosperity. Because prosperity is the will of God in my life. I choose divine health, Lord. Hallelujah. Panginoon, hindi ako tatamaan ng COVID nito dahil I am covered and protected by the blood of Jesus Christ. Lagi din natin tatandaan that we are covered and protected by the blood of Jesus Christ. Kaya walang anumang virus ang pwedeng humipo sa'yo, dumapo sa'yo, dahil ikaw ay tinubos ng dugo ni Kristo Jesus, ikaw ay balot ng dugo ni Kristo Jesus. Kaya ang lahat ng dadapo sa iyong virus, mamamatay kaagad because of the blood of Jesus Christ. Lagi mong dinideklara that you are covered and protected by the blood of Jesus Christ. Amin po ba? Hallelujah! Yung iba ngayon natatakot lumabas. Tingnan niyo pong ginagawa ng kaaway. Yung ibang mga Kristiyano ngayon, takot na takot lumabas.
Yung ibang Bible study namin, sabi niya, Pastor, wala muna tayong Bible study ngayon kasi nag-i-increase ang Delta. Takot na takot sila. Bakit? Dahil hindi nila alam kung sino sila kay Kristo. At kung anong mayroon sila kay Kristo. We must know who we are in Christ and what we have in Christ. In Christ, you are redeemed from the curse, from sickness, and disease. Amen? In Christ, you are protected by His blood. Could you say amen? Hallelujah. In Christ, you are forgiven. In Christ, you are victorious. Could you say amen? In Christ, you are more than conqueror. Sabi mo sa kanan mo, you are more than conqueror. Could you say amen? Mananagumpay tayo dahil kay Kristo. Hello? Yun ang binigyan din ng Romans chapter 8, verse 35 nang sabi doon, who shall separate us from the love of Christ? Shall hardship? Shall tribulation? Hello? Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble? Shall pandemic? Hello? Shall COVID? Could you say amen? Shall crisis or hardship or persecution, maging ang persecution, hindi ka pwedeng ihiwalay kay Kristo. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Lagi natin tatandaan, maging ang Lord nakaranas ng persecution. Pero anong sabi ng Panginoon? Magpakatatag kayo sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung ako, sabi ng Panginoon, na inyong Panginoon ay inusig, uusigin din nila kayo. Pero ang sabi ng Panginoon, magpakatatag kayo. Dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung ang Lord napagtagumpayan yung sanlibutan, maging ikaw, pagtatagumpayan mo rin ang sanlibutan. Because Christ is with us. Kaya ang sabi sa Romans 8:31, hallelujah, if Christ is with us, who can be against us? If God is with us, who can be against us? Hello? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Sabi sa Romans 8:31. Hallelujah. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? If God is for us, who can be against us? If Christ is for us, who can be against us? Kapag si Kristo ay panig sa atin, kasama natin ang sabi ng Biblia, sino ang laban sa atin? Wala. Kaya sabi sa verse 35, walang sinumang ang maaring makapagpaiwalay sa atin kay Kristo. Hallelujah. Pilit ng diablo na iniwalay tayo kay Kristo. Kaya lahat ng parang ginagawa niya, hindi ba? Lockdown, hallelujah, GCQ, lahat ng parang ginagawa niya. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Sabi mo sa kanan mo, mahal ka ni Kristo. Hallelujah, amen? Lagi natin tatandaan, mahal tayo ni Kristo. Kahit anong sitwasyon ang kinalalagay mo ngayon, kahit anong nararanasan mo ngayon, lagi mong tatandaan, mahal ka ni Kristo. Hallelujah. Hello, mahal ako ni Kristo. Kahit ganito ang nararanasan ko sa buhay, ang sabi mo, Lord, mahal ako ni Kristo. Sino ang makapag-iwalay sa atin sa pagmahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Hallelujah. Ang kapigatian, ang pag-uusig, ang gutom, ang kaubaran, ang panganib o ang taba. Ito yung nararanasan natin ngayon. Hello, people of God. Hindi ba? Yan ang nararanasan natin ngayon. Paghihirap ba? Hello, may crisis ngayon na nararanasan natin. Pero may pangako ang Lord. Sabi ng Lord, in days of famine, you will enjoy plenty. Woo! Hallelujah. Tingnan natin anak iyan sa Psalms 37 verse 19.
Tinimpi yung pangako ng Lord. Kaya sabi ng Lord kanina, napakalaga na meron tayong pangako na pinangahawakan. Pangako ng Diyos. Hello? Para hindi ka ma-discourage, para hindi ka ma-disappoint, para hindi ka give up sa buhay, kailangan lagi kang may pinanghahawakan na pangako ng Diyos sa kanyang salita. Anong sabi dyan? Basa, 1, 2, 3, basa. Wow! Hallelujah! And in the days of famine, they will have abundance. Hallelujah. Lord, you sent your word, in days of famine, I will have abundance. In days of famine, I will enjoy plenty. Palapakan natin ng Panginoon. Kabaliktaran. Hello. Ang sanlibutan, nakakaranas ng famine. Pero mga ng Diyos, sabi dan, mag-i-enjoy sila sa abundansya ng Diyos sa kanilang buhay. Woo! Hallelujah. Kaya hindi ka madi-discourage, hindi ka madi-disappoint. Sabi ng Lord kanina, kung mayroong kang pinangahawakan na pangako ng Diyos. Hindi yan. In days of famine. Ano yung naranasan natin ngayon? May kahirapan, hindi ba? Pero may pangako ang Lord. Ano sabi niya? In days of famine, they will have abundance. Sabi sa ibang translation, in days of famine, they will enjoy plenty. Woo! Hallelujah! Purihin ang Diyos na buhay. Kaya like kong sinasabi, sabi ko, Lord, Panginoon, ang sabi mo sa iyong salita sa Psalms 37:19, in days of famine, I will enjoy abundance. In days of famine, I will enjoy plenty because my God is my supplier. My God is my provider. Hello! Hallelujah! Hindi ka madi-discourage kapag meron kang pinanghawakan na pangako ng Diyos. Sa NLT nga, anak din natin sa NLT, purihin ng Diyos na buhay. Hallelujah. They will not be disgraced in hard times. Even in famine, they will have more than enough. Our God is a God of more than enough. Our God is a God of more than enough. Hallelujah. Susuko ka ba sa buhay? Hindi. Kasi may pangako eh. Hello. Hallelujah. In days of famine, my God is a God of more than enough. Hallelujah. Kaya, hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga anak. Lagi natin tatandaan, ang Diyos, tumutugon siya sa kanyang mga anak ayon sa pangakong pinanghahawakan nila. Hello. Hallelujah. Kaya kahit nakakaranas ka ng masikip, kahit nakakaranas ka ng ganitong sitwasyon, Lord, ang sabi ng Panginoon, in days of famine, I will enjoy plenty. In days of famine, I will have abundance. Pero, meron sinabi muna sa verse 18. Our God is a God of principles. Bago maranasan yung verse 19, meron munang prinsipyo sa verse 18. Ano sabi diyan? Hallelujah. The days of the blameless are known to the Lord. Hallelujah. The days of the blameless. That's why while we are waiting for the second coming of the Lord Jesus Christ, while we are waiting for the coming of the Lord, we need to live a blameless life. While we are waiting for the coming of the Lord, we need to live a righteous life. Hallelujah. Hello. While we are waiting for the coming of the Lord, we need to live a holy life. Dahil sabi niyan, the days of the blameless are known to the Lord, and their inheritance will endure forever. Hallelujah. Ba't bigla tayo nanahimik? Amen? At sabi niyan sa Psalms 84:11, tingnan natin anak sa Psalms 84:11 kung tama. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. Favor and honor. No good thing does
He withhold from those whose walk is blameless. See? Yun yung karugtong ng Psalms 7 verse 18. Yan ang karugtong. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. Kapag nasa Lord tayo, meron tayong pabor. Hallelujah. Nagkakaroon ng taghirap sa libutan, pero ang mga anak ng Diyos, pinapasagana niya. Bakit? Dahil meron tayong pabor sa Diyos. Pag sabihin pabor, hindi mo pinaghirapan. Hallelujah. Amen po ba? Ibibigay niya sa iyo, pero hindi mo pinaghirapan. That is favor. Para hindi tayo magmalaki. Kaya ako sumagana sa buhay dahil masipag ako. Thank God for that. Kaya ako sumagana sa buhay dahil madiskarte ko. No! It's all by the favor of God. Hello? Kaya binigyan din sa Deuteronomy na wag tayong magmamalaki kapag tayo ay sumasagana sa buhay. Hello? Dahil ang sabi doon, tayo ay sumasagana dahil sa tulong ng Diyos. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Wala raw mabubuting bagay na hindi ibibigay ang Diyos sa kanyang mga anak na namumuhay ng matuwid. Pag namuhay ka ng matuwid, lahat ng kailangan mo, ibibigay niya. Isa lang ang nag-amen. Hallelujah. Pag namuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos, kapag namuhay tayo na may kabanalan sa harapan ng Diyos, kapag namuhay tayo ng malinis sa harapan ng Diyos, lahat ng kailangan natin, ibibigay niya. Palakpak sa Lord. Hallelujah. Kaya hindi nakadepende sa sitwasyon natin. Hello, kundi nakadepende palagi sa pangako ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, kailangan mas lalo tayong magpakalalim sa salita ng Diyos. Hello, totoo yan. Kaya maging si Solomon, sinabi niya sa Proverbs chapter 3, verse 1 and 2, sabi niya, My son, do not forget my teaching. My son, do not forget my word, but keep my commands in your heart, sabi diyan. For they will prolong your life with many years and bring you prosperity. Hello? Ano sabi sa verse 1 mo na? My son, my daughter, my son, do not forget my teaching. My son, do not forget my word. Kaya kailangan lahat ng salita ng Diyos na naririnig natin every Sunday, lagi nating itinatanim sa puso natin, sa isip natin, para lagi nating matatandaan yung pangako niya. My son, do not forget my teaching. My son, do not forget my word, but keep my commands in your heart. Kailangan salita ng Diyos laging naitatanim sa puso natin. Para in times of crisis, meron kang bubunutin na pangako. Woo! Hello! Hindi yung pagkarinig mo sa kaliwa, lalabas sa kanan. Pagbaba mo ng hagdanan, ano yung mensahe ng Lord? Ang ganda talaga. Brad, sis, talaga antindi. Ano nga yung mensahe? Basta ang ganda. Walang naitanim sa puso. Hello? Kailangan bawat narinig natin na salita ng Diyos, bawat narinig natin na pangako ng Diyos, itanim natin sa puso natin. Dahil in times of crisis, in times of difficulties, yun yung bubunutin mo. Hallelujah. Pagdating sa Facebook, antindi nating magmemorya. Hello? Talagang kabisado. Pagdating sa YouTube, talaga antindi. Memoryado lahat. Pero pagdating sa pangako ng Diyos, kailangan mas lalo nating itanim sa puso natin, sa isip natin, ang salita ng Diyos at ang pangako ng Diyos. Hello? Ang i-memorize mo yung salita ng Diyos sa puso mo, ang i-memorize mo yung salita ng Diyos sa isip mo. Hallelujah! Hello! Let the word of Christ, sabi sa Colossians 3:16, dwell in you richly. Let the word of God dwell in you
richly. Hello, let the word of Christ dwell in you richly. Kailangan magpakayaman tayo sa salita ng Diyos. Kailangan magpakayaman tayo sa salita ni Kristo. Dahil kapag naging mayaman ka sa salita ng Diyos, magiging mayaman ka sa pananampalataya. Palakpak sa Lord. Kaya binigyan din dyan, let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom. Okay, pakinggan natin mabuti. Kapag naging mayaman tayo sa salita ng Diyos, sa puso natin, sa isip natin, kapag naging mayaman tayo sa salita ni Kristo, magiging mayaman tayo sa pananampalataya, at magiging mayaman din tayo sa karunungan. Ang salita ni Kristo, nagdudulot ng karunungan. Hallelujah. Kaya pag puno ka ng salita ni Kristo sa puso mo, sa isip mo, mapupuno ka rin ng karunungan. Kaya makakapag-desisyon ka ng tama. Because you have the wisdom of Christ. Hello. Sa panahon natin ngayon, pag wala tayong wisdom that comes from the Lord, that comes from the Word of God, delikado ang magiging kalagayan natin. Hello. Hello. We need the wisdom of God. Amen? We need the wisdom that comes from the Lord. At tingnan nyo, let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish to one another with all wisdom. So, ang salita ni Kristo nagdudulot ng wisdom. God just say amen. Kaya ang sabi ni Solomon sa Proverbs chapter 4, verse 7, in all thy getting, get understanding. Wisdom is supreme, pinakamataas. Hallelujah. If you have the wisdom of God, wisdom will reward you, wisdom will protect you. Wisdom is supreme, therefore get wisdom. Though it costs all you have, get understanding. Hello. Sabi sa verse 5 muna, itaas mong anak sa verse 5 muna, yan. Get wisdom. Anong sabi kanina? Kung alisin yan anak, sa Colossians 3:16, sabi doon, let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish to one another with all wisdom. Bakit? Dahil sabi dyan sa Proverbs 4:5, get wisdom, get understanding, do not forget my words. Hello, makalimutan mo na lahat. Huwag mo lang kalilimutan ang salita ng Diyos. Makalimutan mo na ang mag-Facebook, makalimutan mo na mag-YouTube, huwag mo lang kalilimutan magbasa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Amen? Makalimutan mo na lahat. Huwag mo lang kalilimutan magbasa ng salita ng Diyos. Kasi ang kuminsan, hallelujah, mas binibigay natin ng importansya yung pag-Facebook, pag-YouTube, kaysa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Right? O, kinan nyo, isa na lang ang nag-amen. Pabulong pa. Lahat po tayo. Hindi ba? Lahat po tayo. We're all subject to be corrected by God. May naging aral ako dyan eh. Minsan kasi nag-Facebook ako. No? Parang nag-i-enjoy ako. Hallelujah. Nag-YouTube ako ulit. Mas lalo. Enjoy ko. Hindi ko alam, naubos na yung oras ko sa Facebook. Kaya YouTube, bigla akong nirebuke ng Lord. Oh, anak, nagbasa ka na ba ng salita ko? Nag-repent ako? Tindi ganito pala kako. Ang tindi pala ng temptation. Yung ngiti nyo parang may ibig sabihin. Amen? Hallelujah. Sabi ko, tindi pala kako ah. Pag wala kang wisdom dito kako, agawi yung oras mo. Hallelujah. Diba? Ang sarap mag-Facebook, diba? Saka mag-YouTube. Pero mas masarap ang magbasa ng salita ng Diyos. Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Hallelujah. Hello! Hallelujah. Kaya sabi po rito, salita ng Panginoon, sa verse 16,
Kapag sinunod ninyo ang kautusan, eto na. Dito na tayo magpo-focus. Kasi malapit ng mag 9:30. Hallelujah. Deuteronomy chapter 30 verse 16. Kapag sinunod ninyo ang kanyang kautusan, hallelujah. Kapag sinunod ninyo ang kanyang kautusan, inibig si Yahweh at nilakaran ang kanyang mga landas. Anong pangako? Pagpapalain niya tayo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Sabi diyan, kapag sinunod ninyo ang kautusan. Hello? Kapag sinunod ninyo ang salita ng Diyos, kapag sinunod ninyo ang kalooban ng Diyos, kapag sinunod ninyo ang plano ng Diyos, sabi diyan, inibig si Yahweh at nilakaran ng kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo. Hello? Sabi mo sa kaliwat kanan mo, pagpapalain ka ng Diyos. Hallelujah. Mabubuhay kayo ng matagal. Purihin ng Panginoon at kanyang pararamihin. Ibig sabihin, obedience to the Word of God is the key to your success. Hello? Obedience to the Word of God is the key to your financial breakthrough. Obedience to the Word of God is the key to your miracle. Hello? Obedience to the Word of God is the key to your restoration. Obedience to the Word of God is the key to your success. Kahit na marami kang naririnig na salita ng Diyos, kahit na marami kang binabasang salita ng Diyos, hanggat hindi mo sinusunod, tinutupad yung salita ng Diyos, walang mangyayari. Hello? Kaya binigyan din ni Santiago, anong sabi niya? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Sabi sa James chapter 1 verse 22. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, kung ito'y binabasa lamang ninyo, ngunit hindi ninyo pinamumuhay, dinadaya ninyo inyong sarili. Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. Amen po ba? Hallelujah. Kahit na paulit-ulit nating naririnig ang salita ng Diyos, hanggat hindi natin ipinamumuhay, sinusunod ang salita ng Diyos, walang kapangyarihan ito sa buhay natin. Magkakaroon lang ng kapangyarihan at manifestation ng salita ng Diyos, ang pangako ng Diyos kapag ipinamuhay natin, sinunod natin ang salita ng Diyos. Kaya pag sinabing give, and it will be given to you, pressed down, shaken together, running over will be poured into your lap. Pag nagbigay ka, pag ibinigay mo ang ikapo mo sa Diyos, kapag binigay mo ang hallelujah, handog mo sa Diyos, kapag ibinigay mo ang binhi mo sa Diyos, doon na magkakaroon ng kapangyarihan yung salita ng Diyos sa buhay mo. Hello? Tingnan nyo, isa na lang ang nag-amen. Yung iba, kahit paulit-ulit na narinig ang tungkol sa tithing, pero ayaw na lang sundin yung tithing. Bakit? Kasi iniisip nila yung mawawalan sila, makukulangan sila, pero hindi rin iniisip yung pangako ng Diyos. Our God is a God of principle. Hello? Bago niya buksan ang pintuan sa kalangitan, bago niya buksan ang durangon sa kalangitan, kailangan matuto mo munang ibigay yung ikapo mo sa Kanya. That is the key. Hallelujah. Kaya maraming nakakaranas na hindi bukas ang pintuan sa kalangitan. Bakit? Dahil hindi nila binibigay ng may katapatan ng kanilang ikapo. Obedience to the Word of God is the key to your financial breakthrough. Mararanasan mo lang ang financial breakthrough kapag sinunod mo ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa verse 16, hallelujah, kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig si Yahweh, purihin, hallelujah. Hallelujah. At nilakaran ng kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. I believe, hallelujah, that increase is the will of God in your life. Long life is the will of God in your life. Kung sa amen? Ang mahabang buhay yan ang kalooban ng Diyos sa iyo. Kaya ang sabi niya sa Psalms 91:16,
Hallelujah. I will satisfy him with long life. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Sa ibang translation, anak, tingnan natin sa ibang translation, hallelujah. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. So, ibig sabihin, long life is the will of God. Lord, I choose long life. Because it's the word in Psalms 91:16, with long life you will satisfy me. Hallelujah. Sino rito ang gusto ng long life? Habang pinagpapala ka ng Diyos dito sa lupa, pinahahaba din niya ang buhay mo. Hallelujah. Habang pinasasagana ka ng Diyos dito sa lupa, pinahahaba din niya ang buhay mo. Kaya walang maaaring gumawa ang kaaway sa buhay mo. Hindi maaaring makagawa ng masama ang kaaway sa buhay mo. Bakit? Dahil hawak ka ng Diyos. Hello? Long life is the will of God in your life. Increase is the will of God in your life. Could you say amen? Divine health is the will of God in your life. Ano sabi sa Jeremiah chapter 30 verse 17? I will restore the health of my people. Deuteronomy chapter 30 verse 17. Ano sabi ng Panginoon? I will restore the health. Sabi nga natin, Lord, restore my health. But I will restore you to health and heal your wounds. Could you say amen? So divine health is the will of God in your life. Long life is the will of God in your life. Increase is the will of God in your life. Restoration is the will of God in your life. Could you say amen? Kaya sabi doon, ikaw ang pipili. Hello? Hindi ang sitwasyon na nakikita mo. Ikaw ang magde-decide sa buhay mo kung anong gusto mo maranasan sa buhay mo. Lord, I choose long life. Lord, I choose increase. Lord, I choose prosperity. Amen. Lord, I choose abundance. Purihin ng Diyos. Kung minsan, tinutulig sa church ng mga nanonood ko minsan. Bakit lagi na lang prosperity ang pinapangaral dyan? Sabi ko kay Bishop, ano kaya, Bishop, ang gusto nilang maranasan? Kahirapan? Ang gusto yata nila ipangaral natin, kahirapan. Hindi pwedeng mag-glorify ang Diyos sa kahirapan. Because our God is a God of prosperity. Amen? God is not being glorified in poverty. Hello? Kaya bahala sila kung ayaw na maniwala sa prosperity. Hello, basta tayo, ayaw na maniwala sa prosperity, tama. Basta tayo naniniwala tayo sa prosperity. Naniniwala tayo sa increase. Hello? Naniniwala tayo saan? Sa financial breakthrough, financial increase. Yan ang pinaniniwalaan natin. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang mangyayari sa'yo. Hello? People of God. Tandaan po natin palagi kung ano yung pinaniniwalaan natin, kung ano yung sinasabi natin, yun ang mararanasan natin. Kapag naniwala ka sa prosperity, yan ang mararanasan mo sa buhay. Hello? Pag naniniwala ka sa increase, yan ang mararanasan mo sa buhay. Pero lagi natin tatandaan na laging may prinsipyo. Bago mo maranasan ang prosperity, bago maranasan ang increase, bago maranasan ang financial breakthrough, laging may prinsipyo tayong dapat sundin. Hallelujah! Ang gusto yata nila, yung makita nila ng mga lingkod ng Diyos, gutay-gutay ang suot. Bakit si Pastor bago na naman yung suot niya? Bakit si Pastor bago na naman yung barong niya? Bakit si Brad, si Sis, bago na naman yung sasakyan niya? Ano kaya gusto nilang maranasan? Yung naglalakad kang gutay-gutay? Na gumagapang ka na? Ganun ba gusto nilang makita sa'yo? Hindi! Dahil ang kalooban ng Diyos, sumagana ka sa buhay. Hello? If they
believe in God, sabi sa Job 36:11, if they obey God, if they serve God, sabi diyan, hallelujah, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment if they obey God and serve God. Kaya kailangan lagi siya sabi, I choose to obey God. I choose to serve God. Bakit? Dahil kapag nagsimula kang sumunod sa Diyos, kapag nagsimula kang naglingkod sa Diyos, mararanasan mo ang kasaganaan. Hindi ka naglilingkod sa Diyos dahil sa prosperity. Hindi. Hello? Naglilingkod ka sa Diyos, sumusunod ka sa Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Amen. Susunod na lamang yung prosperity. Hallelujah. Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Susunod at susunod sa ayaw at gusto mo. Pag inuna mo ang Diyos sa kanyang kaharian, pag inuna mo ang Diyos sa kanyang kalooban, sabi sa Matthew 6:33, lahat ng kailangan mo ay isusunod ng Diyos. Hindi ka naglilingkod sa Diyos dahil sa pagpapala. Hello? May pagpapala mo, wala, maglilingkod ka sa Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Amen. Pag nakita ng Diyos yung puso mo na kaya ka naglilingkod dahil mahal mo siya, dahil gusto mo makasunod sa kalooban niya, doon niya ipapakita sa iyo. Hallelujah. Na lahat ng bagay na kailangan mo, isusupply niya. Tandaan natin palagi, walang naglingkod sa Diyos na naghirap. Kahit basahin mo ang buong Biblia, wala kang makikita dyan sa Biblia na naglingkod sa Diyos na naghirap. Hello? Nagtiis meron. Pero lahat na naglingkod sa Diyos sa Biblia, pinagpala ng Diyos. Magmula kay Abraham, Isaac, kay Jacob, at sa lahi nila. Lahat na naglingkod sa Diyos, lahat ng sumunod sa Diyos, pinagpala ng Diyos. Bakit? Dahil yun ang pangako niya. Hello, kapag sila'y nakinig at sumunod sa Diyos at naglingkod sa Diyos, sabi doon, buhay na masagana at mapayapa ang sa kanila'y idudulot. Palakpak sa Lord. Purihin ang Diyos na buhay. Amin po ba? Yun ang sinabi ni Job sa 36:11. At sinabi rin ni Job sa chapter 22, verse 21, hallelujah, makipagkasundo ka sa Diyos, sabi doon. Sumang-ayon ka sa Diyos at ang buhay mo'y gaganda. Hallelujah. At magiging maginhawa. Painood ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, maglingkod ka sa Kanya. Hello, sumunod ka sa Kanya. Ang buhay mo'y sasagana at magiging maginhawa. Sabi sa ibang translation, sumang-ayon ka sa Diyos. Makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay mo'y gaganda. Hallelujah. Sabi mo nga sa kalakanan mo, gaganda ang buhay mo. Hallelujah. Amen. Sumang-ayon ka sa Diyos. Yan. Kapag natuto tayong sumang-ayon sa salita ng Diyos, kapag natuto tayong sumang-ayon sa kalooban ng Diyos, kapag natuto tayong sumang-ayon sa plano ng Diyos, anong pangako? Gaganda ang iyong buhay. Gusto ba natin gumanda ang buhay natin? Bago tayo manalangin. Sa totoo lang, sino rito ang gustong gumanda ang buhay? Ano ang susi? Sumang-ayon ka sa salita ng Diyos. Huwag mong kukontrahin ang salita ng Diyos. Kasi pag kinontra mo ang salita ng Diyos, hindi mo maranasan ang magandang buhay. Sinasabi ko. People of God, kailangan lahat ng salita ng Diyos na narinig natin, sang-ayunan natin. Ano ibig sabihin nun? Paniwalaan natin. Hallelujah. Sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, sabi po diyan, ang buhay mo'y gaganda at magiging maginhawa.
ang pagsunod sa Diyos, ang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos, ang pagsang-ayon sa plano ng Diyos, ang pagsang-ayon sa salita ng Diyos, nagpapaganda ng buhay. Woo! Palakpak sa Lord. Kaya magugulat sila. Hallelujah. Bakit? Ano ang sekreto mo? Bakit paganda ng paganda ang buhay mo? Hallelujah. Could you say amen? Ano ang sekreto? Bakit naging maayos ang buhay mo? Si Kristo po nag-aayos ng buhay. Si Kristo po nagpapaganda ng buhay. Nung wala pa ako kay Kristo, nagkanda pangit-pangit ang buhay ko. Sa totoo lang. Di ba natisipay ko na noon nung wala pa ako kay Kristo noon, hindi ako makapagsuot ng pantalon. Lagi akong nakashort. Hindi ako makapagsuot ng relo. Sabi ko nga, ang orasan ko palagi yung araw. Nung binata ako dahil wala po ako kay Kristo, nalulong ako sa barkada, sa bisyo, wala. Lahat. Puro nakanda pangit-pangit ang buhay ko noon. Hindi ako makapagsuot ng pantalon, hindi ako makapagsuot ng magandang t-shirt, hindi ako makapagsuot ng relo. Kaya sabi ko nga, ang lagi kong orasan nung binata ko, yung araw. Pag nakita ko yung araw na nasa gitna na, sabi ko 12:00 na. Uuwi na ako kako. Mananangalian na ako noon. Hallelujah. Pagkatapos ko mananghalian, barkada na naman. Pag nakita ko yung araw nandun na sa gitna, sabi ko, merienda na. Uuwi na ako sa bahay noon. Magkakape ako, magtitinapay. Ganon ang buhay ko noon. Dahil wala ako kay Kristo. See? Pero sabi sa Bible, kapag nakay Kristo ka na, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, and the new has come. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao. Siya'y bago na. Woo! Hallelujah. Kaya sabi ko, buti na lang kako naglingkod ako sa Panginoon. Buti na lang kako sumunod ako sa Panginoon. Buti na lang kako may nangaral sa amin, nag-Bible study sa amin doon sa Middle East na sobrang init. Hallelujah! Buti na lang kako mayroong umabot sa amin. Sabi ko, Lord, salamat sa mga lingkod mo na ginagamit mo, Panginoon, upang abutin ang mga taong katulad ko. Salamat, Lord, sa lingkod mong ginamit, Panginoon. Salamat, Lord, dahil inabot mo ako kahit nasa Middle East ako. Nung nasa Philippines ako, hindi ako makausap ng Lord dahil busy ako. Busy saan? Sa barkada, sa bisyo. Pagdating ng Middle East, doon ako kinausap ng Lord. Bawal lahat. Sabi ng Lord, dito pala kita makukarner. Sabi ng Lord, I thank God. I boast in God. Amen? Dahil nung nakilala ko si Kristo, binago niya ang buhay ko. Woo! Ganon din sa atin. Hello? Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Kung sa amen, kung ang mahal mo sa buhay, kung ang asawa mo, kung anak mo, hindi pa born again, hindi pa nakilala kay Kristo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil walang imposible sa panalangin. Ipanalangin mo ng anak mo ma-born again. Ipanalangin mo ng asawa ma-born again. Dahil Sister Ling, siyang unang na-born again sa amin. Dahil binabible study sila ni Bishop dyan sa Hilltop, Kayang. Nagbabible study sila kahit gabing-gabi na. Hallelujah. Minsan nabot sila ng 10, 11. Tinistify niya sa akin na dahil nagtitinda sila sa palengke, pag nagsara sila ng mga 8, 9, magbababuli sa atin hanggang 11, 12. Ang lagi niyang prayer request kay Bishop, Pastor, ipanalangin natin yung asawa ko na ma-born again. Kasi wala pa ako kay Kristo,
Pag nalasing ako noon, sumusubsob ako sa buhangin. Sa lupa. Kinakain ko yung lupa, ginagawa kong pulbron. Ganun ang buhay ko nung wala pa ako kay Kristo. Pag nalasing ako, dive sa lupa. Ginagawa kong pulbron yung lupa. Sabi ko, tindi pala pag wala kay Kristo. But I thank God because of the grace of God. Amen? Kaya magpasalamat tayo sa mga asawa natin na nananalangin sa atin. Because with God, all things are possible. Kung ang panalangin mo, maborn again yung asawa mo, hindi mo pala alam na pagdating ng araw, hindi lang siya mabuborn again, magiging pastor din yung asawa mo. Kaya magugulat ka na lang isang araw, ha? Asawa ko ba ito? Hello? Dahil walang imposible sa Diyos, walang imposible sa panalangin, walang imposible sa pananampalataya. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah! Thank you, Lord. Woo! The best choice. Sa panahon natin ngayon, kailangan maging matalino tayo, maging marunong tayo sa bawat desisyon na ginagawa natin, maging marunong tayo at maging matalino tayo. Hallelujah. Sa bawat pagpili natin. Lord, pinipili kong sumunod sa Diyos. Lord, pinipili kong maglingkod sa Diyos. Lord, pinipili kong magtiwala sa Diyos. Kahit may pandemic, Panginoon, pinipili kong magtiwala sa iyong salita. Hallelujah. Amen. Mayroon po ba tayong napulot sa mensahe ng Lord? Amen? So, hindi tayo nakadepende sa sitwasyon natin. Lagi natin tatandaan na ang pangako ng Diyos tapat. Laging nag-strike sa puso ko yung Psalms 37:19. Sabi doon, in days of famine, they will enjoy plenty. In days of famine, you will have abundance. In days of famine, you will have more than enough. Our God is a God of more than enough. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit anong sitwasyon ang kinalalagay mo ngayon, kahit anong sitwasyon ang dinaraanan mo ngayon, lagi mong tatandaan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Dahil kasama mo ang Diyos palagi. Hallelujah. Sige. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Come on, lift up your hands to the Lord. Worship Him. Kadakilaan mo, kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo, kulang ang lahat ng You need to trust in the Lord. Kulang maging mga ano man ang sitwasyon na kinalagay mo ngayon, you need to trust in the Lord with all your heart. Ang kabutihan you need to choose to believe in God. You need to choose to believe in the promises of God. Wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman.
pang panahon, wala kang katulad. Tunay nga po, Panginoon, na wala kang katulad. We thank you, Lord God, for the word of encouragement that we have received from you today. Thank you, Lord, for your word that in days of famine, we will enjoy plenty. In days of famine, we will have abundance. And in days of famine, we will have more than enough because our God is a God of more than enough. May you continue, Lord God, to bless and prosper your people today. Bless them and prosper them in all things. Lord, I declare divine health upon your people today. For you said in your word that you will restore the health of your people. I declare prosperity, Lord, upon your people. I declare long life. I declare financial breakthrough upon your people, Lord, today. I declare miracle upon miracle. I declare complete healing, O God. For healing is the will of God in our lives. Thank you for your word that by stripes we are healed. And in Christ we are redeemed from all sickness and disease, lack and poverty. In Christ we are forgiven. In Christ we are redeemed from the curse. In Christ we are covered and protected by His blood. In Christ we are restored and blessed coming in and going out. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako sa iyong salita, na kapag sinunod namin ang iyong salita, Panginoon, kapag tinupad namin ang iyong salita, mararanasan namin ang mahabang buhay. Mararanasan namin ang kasaganaan sa buhay. Thank you for your word that if we obey and serve God, we will spend the rest in our days in prosperity, in our years in contentment. Salamat din po sa iyong pangako sa salita, Panginoon, na kapag kami ay sumang-ayon sa iyong salita, kapag kami sumang-ayon sa iyong kalooban, kapag kami sumang-ayon sa iyong plano, gaganda ang aming buhay. Woo! Lord, ang panalangin ko, Panginoon, sa taong ito ng 2021, mararanasan namin ang magandang buhay, mararanasan namin ang pinagpalang buhay dahil kay Kristo. We honor you, Lord. We bless you. Even today, Lord, we declare divine health, Panginoon, sa buhay ni Bishop John Perez. We declare complete healing, Lord, upon his life. We declare, Panginoon, long life. We declare that every parts of his body will function normally and perfectly because in Christ, he is redeemed from all sickness and disease. We declare, Panginoon, hallelujah, that you may continue to bless and protect his family. Bless and protect their marriage, Lord, ni Pastora Karen. And thank you, Lord God, sa lahat ng mabuting bagay, Panginoon, na ginagawa niyo po sa inyong iglesia to. For you said in your word that you will never stop doing good to your people. Thank you, Lord, for your word that you will satisfy your people with good things and with long life. In Jesus' name we pray.